Showbiz fanatics, Mr. Joshua Garcia. Ano nga ba ang kinalaman niya? At ano nga ba yung inamin at dininay ni Joshua patungkol sa hiwalayang Katniels? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Hanggang sa ngayon nga ay nagna number 1 spot pa rin si Catherine Bernardo alone sa Twitter, kung saan siya pa rin po talaga yung talk of the town hanggang sa ngayon. Trending pa rin naman ang Katniels, no? Yung couple, ang dating couple na si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Ito po ay katunayan lang na talagang hanggang sa ngayon marami pa rin po talaga tayong mga kababayan na syempre nagsasuffer pa rin dahil po dun sa hindi kagandahang yung breaking news and breakups nga ng Katniel, ano? And of course, kino-congratulate din natin si Miss Catherine Bernardo for winning the Hall of Fame 2023 Anak TV Awards 2023. Grabe po talaga itong si Miss Catherine Bernardo. Talagang pagdating po sa acting career niya ay hindi talaga siya malalagpasan ng ilan sa mga actors and mga actresses dito sa showbiz industry. And of course, katulad nga ng ipinost nitong si Miss Catherine Bernardo, dito pala sa photos na ito, ito pala yung resort business po nila. Ang alam ko dit pinuntahan nila ito ni Mr. Daniel Padilla nung sila pa, yung maayos pa yung relationship nila. Puro good vibes nga ang sunod-sunod na post ni Catherine Bernardo sa kanyang Instagram na mayroon ng 20.1 million followers and still growing. Bukod kasi sa bagong endorsement, new house at Anak TV Awards, Makabata Hall of Fame niya, ay pinlex din ni Catherine ang award niya na panalunan sa kanyang resort sa El Nido, Palawan. Grabe, no? Ang yaman. Proud si Kat sa parangal na nakamit ng kanilang Isla Amara Boutique Resort. Tinanghal na first ever Tourism Excellence Award ng taon ang nasabing resort ng El Nido Municipal Tourism Office. Ito po pala yung mga businesses na sinasabi po ng ilan sa mga showbiz insiders na tila baga nag-uusap na yung mga attorney, mga abogado po nila para po pag-usapan kung paano po nila hahatiin. Kasosyo ng dating girlfriend ni Daniel Padilla sa 42-room boutique resort na ito sa Palawan, si Piolo Pascual at iba pang non-showbiz friends. Mukhang tuloy-tuloy ang pagpasok ng blessing sa Asian phenomenal superstar, kaya super dead man na siya sa mga nega at marites. Ang yaman talaga ni Catherine dahil bongga ang business niya, no? Pero alam niyo po ba, isa rin sa mga talaga namang napukaw tayo, no? Dahil dito sa photos na ito, kung maalala ninyo, nagpunta po sila sa Hawaii, may natutunan silang isang bagay doon. Sinabi doon na kapag daw ang flower ay nakalagay sa right side of ears, which means ang isang babae ay single. Pero kapag nakalagay naman sa left ear, which means she's taken. Pero this time, talagang very proud and loud na inilagay ni Catherine Bernardo itong bulaklak na ito dito po sa kanyang right side na talagang hindi niya po agad ipinost to kasama niya dito si Alora nung nagpunta sila ng Hawaii. Pero pagkatapos ng breakup post ay doon niya na lang po talagang sunod-sunod na ipinost yung mga photos na ito. Yun. And of course, eto na nga, no, dahil talaga nang pinag-uusapan pa rin ito pong post nitong si Mr. Joshua Garcia, kasi hindi pinalagpas ng kapamilya actor na si Joshua Garcia ang isang post sa Facebook na nagpapakalat ng maling balita sa pagkakaugnay niya sa hiwalayan ni Daniel at Catherine Bernardo. Sabi niya, si Joshua ay kilalang malapit na kaibigan ni Daniel at Catherine. Ayon pa sa post sa nasabing account noong December 9, 2023, nilaglag daw di umano ni Joshua si Daniel nang magbigay ito ng statement at ibinuking nitong totoong may relasyon di umano si Daniel at Andrea Brillantes. Si Andrea ang itinuturo ng maraming netizen na dahilan ng pagkasira ng relasyon ni Daniel at Catherine. Ayon pa sa post, kampi raw si Joshua kay Catherine dahil alam nitong si Daniel ang nagloko. Ito'y kahit ilang beses na niyang pinayuhan si Daniel na magtino sa umano'y kalokohang ginawa raw ni Andrea. Mababasa pa sa post, published as is, no? Si Joshua inilaglag si Daniel Padilla. So, dahil po dito ay hindi na po naiwasan na mag-post
at magbigay ng kanyang komento itong si Joshua patungkol sa malisyosong post na ito. Joshua Garcia, alam pala lahat ang kalokohan ni Daniel Padilla. Si Joshua ang ipinalit ni Daniel kay Dominic. Sorry bro DJ, but this time I'll go for cut. Matagal na kitang sinabihan na ayusin mo yung ginagawa mo at yung relasyon mo ni Kat, pero hindi ka nakinig at tinuloy mo yung mga kalokohang ginagawa niya ni Andrea. Kala ko makikinig ka pero lumalabas lang ata sa tenga mo yung sinasabi ko sa'yo. Yung sa Spain with Andrea, totoo yun. Sorry bro, pero hindi kita pagtatakpan. Yan. Yun po yung nakalagay dun sa post na yun. Na bagay na, yan, naglilink ang source ng post ng PEP or Philippine Entertainment Portal, kaya nagmukha itong lihitimo kahit wala namang inuulat ang PEP sa ganito. Grabe. Mabilis itong nakarating kay Joshua nang may isang netizen na nagtag sa kanya sa Twitter ng Lunes, December 11, nag-screenshot ng nasabing Facebook page. Saad ng netizen, nagbigay pansin kay Joshua, o ang daming nauutos sa mga tao nga naman, di talaga may iwasan na madami pa rin ang mga uto-uto, mga madali paikutin fake news. How sad Agad itong nirepost si Joshua kalakip ng maikling caption na fake news. So, talagang kumbaga parang ayaw ni Joshua na makialam at hindi po siya nagsasalita ng ganito. At never nga po kahit sinong artista nagsalita patungkol dito. Pero ang pinagtatakan ko lang, bakit po ganun katindi ang todo iwas po sila at todo deny kapag po nababanggit ang pangalang Andrea Brillantes. Parang lahat ng artista, pag tinatanong patungkol dito, parang pasong-paso sila ni ayaw nilang pag-usapan. Kahit nga po ang ABS-CBN, nung nagpunta po si Andrea Brillantes sa TV5, todo po yung alalay, todo yung gwardiya, at todo po talaga yung parang sinabihan sila na walang makakalapit at hindi siya pwedeng tanungin patungkol sa hiwalayan ng Katniel. O kayo na po ang humusga, mag-comment kayo sa comment section. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Unahin natin si Millie San. Sabi niya, anong mag-isa siya? Di naman totoo yan kasi sa palagay ko, kung di sila ni Daniel nagtandem, baka naman wala din si Catherine. Knowing may pangalan din ang Padilla clan, si Kat din naman siya siguro itatatwa na pareho lang silang nagkatulungan sa pagbangon ng kanilang love team. At ngayon na kanya-kanya na sila, kung walang balikan na talaga, di mabuti yung maging best of friends na lang sila, alang-alang sa tagal ng pinagsamahan nila noon. No bad mouthing to each other na lang. Actually, totoo naman po talaga yon na kung wala naman talaga si Daniel, wala si Catherine. Kung wala si Catherine, wala din si Daniel, vice versa po yan. Kumbaga, pinagtulungan po nilang dalawa yan para makuha nila yung popularity na meron sila ngayon. Sabi ni Elimina Lily, hindi lang kasi si DJ ang pogi, dapat lalong nagpakabait siya kay Kat. Kung insecure siya, hindi yung nanloloko siya at binabastos niya. Iba talaga ang isang disenteng tao at professional, deadma lang, kahit bastusin siya. Iba talaga silang dalawa. Kaya blessing na kay Kat ang paghiwalay nila. Be wise na lang, Kat, sa pagpili ng matalino ka naman, yung may totoong respeto at pagmamahal sa'yo. Ayun. So, sabi nga po ng isang viewers natin is, parang wala nang bad mounting, no? Parang sinasabi nga po ng ilan sa mga netizens sa mga social media na parang wala daw umaatake kay Mr. DJ, kay Daniel Padilla dahil po dun sa nangyari. Bakit daw puro si Andrea ang inaatake ng mga netizen? Dahil daw ba pogi itong si Mr. Daniel Padilla kaya walang umaatake, ganon. So, ewan lang natin bakit ganon. Sabi naman po ni Joybird, tama po kayo, Kat deserve all the blessing that are pouring out on her right now, even with that guy. Heart, 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 go, go, go. You're free now, Kat. Ayan. So, ini-enjoy ni Catherine Bernardo ngayon yung pagiging single niya eh. That's the truth. Nakita niyo naman po kung saan siya nagpupunta, diba? At kung saan po talaga niya ini-spend yung time niya. Sabi ni Luz Roa, wag mo nang pagkaabalahan ng walang respetong tao. Sinaktan ka ng lubos, move on ka na. Si Alden na love team mo, bagay na bagay sa'yo. Marami nagpo-push through lalo sa Facebook, ang dami nagpo-post doon na parang
Gusto po talaga nila na si Alden Richards daw di umano ang makapartner. Tas magkaroon ng panibagong sequel ng Hello Love Goodbye. Sabi ni King Lance Master, masaya tayo pag nakikita natin masaya si Kat. At malungkot tayo pag nakikita natin na malungkot si Kat. Ganyan kamahal ng mga tao si Good Lady. We love you forever. Huwag mong babalikan si Playboy. Alam natin na napatawad mo na siya. Mother's advice. Ayan. So, let's see. And tanging si Miss Catherine Bernardo lang po ang makapag-decide. Ano? Tayo po is, ang tanging pwede nating gawin ay suportahan lang itong si Catherine at si Daniel Padilla para po sa kanilang mga upcoming projects. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!